Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay tungkol sa isang OFW. At ito ang kanyang kwento. Si Camille ay natanggap bilang domestic helper sa Saudi Arabia. Dahil sa hirap ng buhay, kailangan niyang lumayo sa kanyang asawa upang kumita na rin ng pera para sa pantustos sa pag-aaral ng kanyang anak. Sa simula ay malungkot dahil sa pangungulila sa kanyang asawa at anak. Ngunit sa ilang buwan na nagdaan ay nakasanayan niya na rin ang pangungulila sa pamilya. Ang amo naman niya ay mabait at ibinibigay naman lahat ng pangangailangan niya. Ang amo naman niyang babae ay hindi masyadong nagsasalita. Madalas lang siyang utusan sa mga gawaing bahay. Isang araw ay pinaghanda si Camille ng mainom ng kanyang amo dahil may darating daw itong bisita, at ilang sandali nga lang ay pinaghanda na siya ng mga maiinom tulad ng mainit na tsaa at mga tinapay na paborito ng kanyang among lalaki. Dumating ang bisita ng kanyang amo at sila'y nagkwentuhan sa may beranda. Bagamat siya may ginagawa, ay tinawag siya ng amo para humingi ng panibagong tsaa. Maliban sa tsaa, ay umiinom din sila ng kakaibang inumin na nasa isang botelya. Hindi niya alam kung ano ang tawag sa inuming iyon. Pagkatapos ng ilang oras ay umalis na ang bisita ng kanyang amo, at nang nasa kusina na siya ay ibinigay ng kanyang amo ay isang baso na may kulay pula, at ito daw ay kanyang inumin dahil ito'y sayang. Tinanggap naman ito ni Camille at ininom at lasang ubas. Pagkatapos magligpit sa kusina ay pumunta na ito sa kwarto at balak nang magpahinga. At nang nasa kwarto na naisipan niyang maligo at pumasok na sa banyo. Pagkatapos maligo ay naghahanda na siyang matulog, at kaagad na nakaidlip. Pagkatapos ay bigla siyang naalimpungatan. May naramdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan. Para bang naghahanap siya ng kanyang kasiping, at hindi niya maipaliwanag kung ano ito. Parang napakainit ng kanyang pakiramdam. Kunting haplos lang sa kanyang braso ay nagiinit ang kanyang pakiramdam, at ang kanyang mga kamay ay napadako sa kanyang masilalang parte ng katawan. Hinimas niya ito, pero lalong nag-apoy ang kanyang pakiramdam. Maya't maya pa ay hindi na rin nakatiis ang kanyang mga kamay, at napadako na rin sa parteng baba ng kanyang katawan. Kakaiba ang kanyang naramdaman. Pagkatapos ng kanyang ginawa ay para siyang nagilty. Pagkatapos ng sandaling iyon ay naligo na lamang siya dahil sa init na nararamdaman, at tuluyang humiga uli sa kama para matulog. Madaling araw na nang siya'y magising, at tila ba may kakaiba siyang pakiramdam. At nang biglang magulat nang makita niya ang isang anino na nakasubsob sa kanyang harapan.
at napansin niyang wala na ang kanyang saplot panloob. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Pero may kakaiba siyang nararamdaman dahil sa nakasubsob na tao sa kanyang harapan. Pilit niyang itinulak ang ulo nito. Pero para itong plastiko na nakadikit sa kanyang katawan. Sinubukan niya uling itulak ang ulo, pero nawawalan siya ng lakas. Kaya wala na siyang nagawa kundi magpaubaya. Nasa gitna sila ng ganong sitwasyon nang may biglang tumawag sa amo niyang lalaki. Ito pala ang bunsong anak ng amo niyang Arabo. Biglang tumayo ang Arabo at lumabas ng kwarto. Naiwan si Camille sa kama at parang naiiyak sa nangyari. Ayaw ng kanyang isip pero iba ang sinasabi ng kanyang katawan. Pagkatapos ng nagdaang gabi na puno ng mainit at nakaw na sandali, ay maaga pa rin gumising si Camille para gawin ang araw-araw na gawaing bahay. Bagamat siya ay naguguluhan sa nangyari, napagpasya niya na lamang na huwag itong isipin para di na makaistorbo sa kanyang trabaho. Wala ang kanyang amo na mga sandaling iyon. Maagang umalis at napag-alaman niyang ito'y dumalaw sa magulang niyang may sakit sa ospital dahil sa iniindang sakit ng diabetes. Tanghali lang ito'y makauwi. Nang makita siya'y kaagad nang ngumiti sa kanya. Gumanti naman siya ng pilit ng ngiti, ngunit kinakabahan. Dala na nangyari kagabi dahil ang tao pa lang sumubsob sa kanyang harapan ay walang iba kundi ang amo niyang lalaki. Gusto niyang magalit sa kanyang amo, pero bakit iba ang nararamdaman ng kanyang katawan? Para itong sumasang-ayon sa ginawa ng amo niyang Arabo. Napakahirap isipin na siya ay dapat tumatanggi, pero iba ang gusto ng kanyang katawan. At sa kanyang pagmumuni, naiisip niya na kung ano na kaya ang mangyayari sa mga susunod na mga araw. Kung dalawa na lang sila ng amo niyang Arabo ang maiiwan sa bahay, o kaya sa mga pagkakataon natulog na ang mga kasama sa bahay. Pero pinipilit niya pa rin maging normal ang kanyang mga kilos. Gawin ang mga gawaing bahay at sundin ang utos ng kanyang mga amo para walang maging problema. Kinakabahan din siya pero sinasantabi niya na lang. Ngunit lahat ng ito ay nasagot isang araw at kinagabihan. Ugali na ni Camille ang maligo bago matulog. At nang lalabas na siya sa palikuran, ay nakatapos lang ng tuwalya. At papasok na sana ng kanyang kwarto. Pero biglang sumulpot ang kanyang among Arabo. Bago pa man niya maisara ang pinto, tinulak ng marahan ang pinto para makapasok sa silid ni Camille. Sa kabiglaan naman ay walang nagawa ang may bahay. Bigla siyang niyakap ng kanyang amo at hinalikan
sa pisngi at tenga. Nagpumigla si Camille at pinapakita niyang siya ay tumututol. Ngunit mahigpit ang pagkakayakap sa kanya ng Arabo. Pilit inaabot ng mga labi nito ang kanyang labi. Panay ang iwas ni Camille sa mainit na halik nito. Gumapang na rin ang kamay ng Arabo sa kanyang hita papunta sa kanyang tinatagong kayamanan. Patuloy na lumalaban si Camille, pero malakas ang kanyang among Arabo. Pilit siyang hinahalikan sa kanyang pisngi at pilit inaabot uli ang kanyang labi. Ngunit ang kamay ng kanyang among Arabo ay malikot at nagawa nitong makarating sa dapat puntahan. Tuluyan na nga itong nakapa ang dapat makapa. At biglang naramdaman ni Camille ang kakaibang pakaramdam. At bigla na lang siyang hindi na nakagalaw. Sinamantala naman ito ng kanyang Arabo. At tuluyan na ngang nasakop ng labi nito ang labi ng may bahay. Sa pagkakataong iyon ay wala nang nagawa si Camille, kundi pagbigyan ang kanyang among Arabo. Pareho na silang nakapasok sa kwarto ni Camille at dooy napahiga sa kanyang kama. Tuluyan na ngang naisuko ni Camille ang kanyang pagkababae sa among Arabo. Dahil na rin sa kakaibang pakiramdam na kanyang nararamdaman. Ilang sandali rin ang lumipas at mumunting ungol ang iyong maririnig sa apat na sulok ng kwarto. Ilang minuto pa ay tumigil na ang kanyang amo sa paggalaw. Marahan siyang hinalikan sa labi at nagpasalamat. Walang anuman ang sagot ni Camille. Ginusto niya rin kasi ang nangyari. Marahang bumaba at humiga sa kanyang tabi. Ilang minuto din itong nagpahinga at makalipas ang ilang sandali ay nagbihis na ito at lumabas na ng kwarto. Marahil ay dahil sa pag-aalala nitong baka magising ang asawa ng amo niyang lalaki at hanapin ito. Naiwan si Camille na mag-isa sa kanyang kama. Hinatak nito ang kumot at ipinantakip sa kanyang hubad ng katawan. Ang hubad ng katawan na tanging asawa niya lang sana ang dapat nagpapala. At tanging asawa niya lang dapat ang nagmamayari. Subalit naging marupok siya sa tukso. Nagpadala siya sa tawag ng laman. Ilang minuto siyang nakatingin sa kisame. Nablangko ang utak. Sinusuntot siya ng konsensya. Mahal na mahal niya ang asawa at anak. Napabaling ang kanyang tingin sa may tukodor at napansin niya ang kanyang cellphone na nakapatong doon. Si Camille ay biglang nagitla at ngayon niya lang naalala kausap pala niya ang kanyang asawa kanina bago siya maligo. Nagpaalam lamang ito para gumamit ng banyo.
at maglinis ng katawan. Nanatiling nakabukas pala ang video call nilang mag-asawa dahil aantayin na lamang ang asawa pagkatapos maligo para ituloy ang kanilang naudlot na tawagan. Ngunit di na nga natuloy ang naudlot na tawagan dahil pinasok siya ng kanyang amo at isang oras siyang naglunoy sa kanyang pagkababae. Dali-daling ibinalot ni Camille ang kumot sa kanyang katawan at tumakbo sa may tukador. Pinindot ang buton ng cellphone. Nagbukas ang screen ng kanyang telepono. Natulala si Camille sa kanyang nakita. Napahawak ang kanyang kamay sa kanyang bibig at sinambit ang pangalan ng asawa. Dante! 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 Ito ang kanyang sigaw. Ngunit di na siya naririnig ng asawa at kailanman ay di na maririnig. Kasalukuyan na itong nakabitin sa kesame ng kanilang bahay at wala nang buhay. Nakakapanlumo ang eksenang iyon. Durog na durog ang kanyang puso. Di niya mapigilang umiyak. Magpalahaw ng malakas. Iyak siya ng iyak. Sising-sisi sa nagawa. Napanood marahil ng kanyang asawa ang nangyari kanina at di nakayanan kaya nagawang magpatiwakal. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Magsilbing aral sana sa lahat ng OFW ang nangyari kay Camille. At sana'y wag nang maulit pa. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.